Mayagpag dito. Tangina, ito pa yung isang epal. O, pakinggan natin yung epal, ha. O, si Remulla daw, o ano daw sila? Mga ano daw sila, mga loyalista na daw sila noon pa. O, sige, pakinggan nga natin to, itong balita na to. These Remulla brothers are holding two powerful positions in government. I know. Who are the checks on the two of you? What do you mean? Sino nagre-renda sa? I mean, you have the ear of the president. Who? Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Oo, sir. No, yes. Ano sagot ni ano? Ano sagot ni Ses Drilon? Yes. Ulitin natin, ha. Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Oh, yes. Oh, sabi ni Ses Drilon, yes, you are abusing your power. Yung kapatid mo, si Boying Remulla, abused his powers nung siya ay nandiyan dyan sa Department of Justice. At ngayon, he's still abusing his power being the ombudsman. Tinan mo, yung taga-DOJ. Yung taga-DOJ, yung Department of Justice sa secretary yata, o yung secretary, taga-Cavite din. Tag-ina yan. Sa mga naririnig ko, malamang sa malamang, mali na naman yung mga narinig ko. Well, fake news ako eh. O, ano daw yan, ang nagpapaandar pa rin ng DOJ, si Boying pa rin. Dahil yung nilagay dyan na Department of Justice Secretary, putya taon nila sa Cavite. O, tingnan ninyo. DOJ Secretary. O, ano ninyo, i-google ninyo saan nakatira yung bagong DOJ Secretary. Tingnan nyo. Pag dyan, tiga Cavite, patay dis. Patay dis. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga si Bong Revilla nakakulong ngayon dahil putya, tinrabaho talaga ng mga ito eh. So if the question is kung nagmalabis ba kayo sa kapangyarihan? Oo, araw-araw. Sabi na ni Ses Drilon, yes. O sige, ano pa? That is actually the essence of the question. So if that is the question, the president, we enjoy the president's trust so far. You enjoy it. Sarap na buhay eh. Antakay mo, you are a governor. Binitawan mo yung pagiging governor mo to become his dog. Ang ina niyan. Oh, tapos nung nakaraan may survey kasi nagsabi siya na gusto daw niyang tumakbong pagka-presidente. O nagkaroon ng survey. Putay na yan. Silang dalawa ni Risa Ontiveros, putya parang langaw lang yung sumagot sa survey nila eh. Grabe si Inday Sara, talagang hindi naman nangangampanya pero talagang sobrang taas ng possibility na maging presidente siya sa 2028 pero itong gunggong na ito wala. Tatakbo raw siya. Pero sabi niya ngayon, hindi ako tatakbo kung walang basbas ni Marcos. Tanga, huwag kang tumakbo kung walang basbas ng tao. Dahil kahit anong basbas ni Bongbong sa'yo, putang ina, hindi naman santo yan, hindi naman Diyos yan, kahit anong basbas niya sa'yo, kung ayaw sa'yo ng tao, manalo ka man, puta magiging impyerno yung pagiging presidente mo, tanda mo yan. Tanda mo yan. Parang si Bongbong ngayon, nanalo nga siya, tinan mo, impyerno. Yung presidency niya. Tain na lahat ng kilos niya. Gusto na ng tao mamatay siya. Pinapanalangin na ng tao. Putya, bago pa manalangin ng tao na yumaman sila, pinapanalangin na nila mamatay si Bongbong. Diba? Usually ganun eh. Unang dasal mo, Lord, sana yumaman ako. Ganun eh, diba? Lord, sana may pagkain kami bukas, may trabaho. Pero putya, ang unang dasal nila, Lord, sana mamatay yung naghatid ng problema sa pamilya namin, si Bongbong. Ganun ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya nga nung nakaraan, nagkasakit eh. Di ba? Putsang ina, nagtatai, hindi lang pala matai eh. Gusto na, yung mga tao nagbubunyi eh. Karma na yan. Kita mo? Ganun ang gusto mong mangyari sa'yo. We have not put anything henceforth for him to even consider remotely that we are abusing the power. The president... Gago, paano niya sasabihin inaabuso mo power mo? Siya mismo inaabuso niya yung kapangyarihan niya. Putay na yung gobyerno ninyo, yung gobyerno ng mga mapang-abuso eh. Lahat inabuso ninyo, pati yung karapatang pantao, inabuso ninyo. Pati yung mga karapatang ng malayang pagpapayag, inaabuso ninyo. Walang hiya na yan. The president and the ombudsman do not speak. They're not allowed to. I get to Pero speak to my you brother. get to speak to I get to him speak to and my you get to brother. speak to the president. Yes, but there's nothing I cannot influence. Is there a either. China wall there? No, I cannot influence either. Kung kilala mo si Boying, you knew him from college. They're the same batch. Si Boying. Dinidiin ko talaga yung edad ko. Okay lang. Same batch sila. Diba? Matanda siya ng isang taon. Oh, yeah. So, ano yun eh, walang kaibigan yun eh. Hindi siya pala kaibigan. So, he's a very reclusive person. Gusto kaibigan, putang ina, may gusto bang magkaroon ka ng kaibigan na putang ina, walang loyalty? Hindi, pero in all fairness kay Boying Remulla, napakagaling ni Boying Remulla eh. Nung congressman siya, nung wala pang ganitong kagulong politika,
Pakagaling yan ni Boying Rimulya eh. Oo, magaling yan. Actually, ano daw yan eh. May kilala ako naging boyfriend yan eh. Oo, kilala ko yung isang naging jowa niyan eh. O, kasama ko nung nakaraan lang. Napakahusay daw talaga niya. Kahit daw pangit yan, dahil sa talino niyan, maano ka, may in love ka daw dyan eh. Ganun daw yan noong panahon na sila'y nasa UP pa. Kaya lang talagang hindi natin alam. Siguro, nung tinapik siya ng Diyos, muntik siya mamatay, sabi niya, puta, hindi pa enough. Kailangan damihan ko pa. Kasi biglang nagbago talaga siya eh. Sobrang nagbago talaga yung kanyang ugali eh. Nung binigyan mo siya ng kapangyarihan, nung nakuha niya yung kapangyarihan, mas gusto niya pa ng mas mataas na kapangyarihan eh. Hindi natin alam eh. Kasama niya, asawa niya lang, anak niya. Hindi kagaya mo. Oo mas ako eh. Mas galaw-gaw talaga katawan ko eh. Okay, you enjoy the ear, you have the ear of the president. No. Was it your influence that led to the dismissal, the unceremonious dismissal of the previous PNP chief? Oh no, not me. It was not the least influenced by me. No? There were internal Well, the differences. story, what was going around was Marites mas yan. gusto Marites mo- yan. mas Marites gusto yan. mo si PNP chief Nartates. Remember, I'm not the appointing authority. It's the president. Yeah, but Yeah. you have his ear nga. I have his confidence, not his ear. The president's very careful also. You cannot. I cannot approach him as a friend, which I used to before I became secretary. How did you become friends? Because my father was appointed as governor by his father. So, bata ka pa? Oo, kilala ko Magkalaro na. ba kayo? Hindi naman, kilala ko na. Tayo na, takot siya. Hindi naman, puta, nag-cocaine daw yan eh. Kilala ko lang. Tayo na, mamaya pag sinabi ko, kaibigan mo yan, bata pa kayo. Oo, kaibigan ko. Tiyan na, di nagdodroga ka rin. Yun ang sabi ni Aimee nagdodroga daw kasi si Bongbong eh. Siyempre, pag kaibigan mo, nagdodroga. Di ba sabi ni Aimee, nagdodroga sila nila Lagdameo, nila sino-sino pa, di ba? Dahil sila yung magkakaibigan. Sila Daza, di ba? O, pag sinabi mo kaibigan mo yan, putsang na, pa-drug test ka na rin, delikado ka. Kilala ko na sila. The Marcoses have never campaigned in Cavite at their expense. It's always at ours. Kasi kung walang Marcos, walang Rimulya. They gave my father the break to become governor. Kaya naman pala. Pare-pareha sila mga demonyo, pare-pareha sila mga satanas. Dahil nilagay pala nila yung mga isa't isa. May history pala sila. Palakpakan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama
palakpakan. Pag mali, banatan, banates ang sigaw. Katotohanan